pampaingay at pampaswerte. Yan naman ang hanap ng ating mga kababayang dumagsa sa night market sa Divisoria ngayong gabi. At live mula sa Divisoria, saksi si JP Soriano. JP. Ivan, bukas nga sasalubungin na natin ang bagong taon pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang dumiretso dito sa Divisoria Night Market para kumpletuhin ang mga bagay na bubuo sa kanilang masayang tradisyon. Torotot ang napiling pampaingay ni Ces Ortega para sa kanilang gagawing pagsalubong sa bagong taon. Nakumpleto na raw niya mga sangka para sa medianoche nila. Kulang na lang ang paingay. Torotot para safe. Basta importante, masaya yung pagsalubong sa bagong taon. Kailangan talaga may pampaingay no? Oo, kung mga tradisyon na yon. Kinumpleto na lang din ni Nanay Teresa ang 13 bilog na prutas niyang ihahanda. Para naman sa kanya, di bali nang walang pampaingay, basta puno lang ng prutas ang kanilang mesa. Para anuhan kami ng swerte. Ba't pinalas ba ngayon? Hindi naman, siyempre pamayiin na natin yun eh. At dahil Year of the Metal Rabbit ang 2011, patok ang mga rabbit items gaya ng alikansiyang ito. Ayun, sa paniwala nyo, magdadala ng swerte po sa inyo yan? Siguro, sana. Pero ang mamamiling si Dempol, pamporma sa salubong ang pinagkakaabalahan. Di ba, ang meaning ng bilog-bilog is pera. So, para yung maraming pera dumating. O bakit? Alin naman natin na maraming pera? Syempre, maraming sinusustentuhan. Sa aming pag-iikot ngayong gabi, halos wala ng tindang paputok dito sa Divisoria matapos ang sunod-sunod na panguhuli ng pulis. Pero sa ilang sulok ng lugar, may mga malalakas pa rin ang loob na nagtitinda ng pikulo at iba pang bawal na paputok. Iba lang sa mga oras ito ay marami pa rin tao at bukas nga hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw ang night market dito sa Divisoria. Live mula sa Maynila, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Bawal magpaputok sa paligid ng West Tower Condominium dahil sa gas leak doon. Pero bilang paghahanda na rin sa anumang sakuna, nag-fire drill ang Makati Fire Department. At live mula sa Makati, saksi si Ian Cruz. Ian? Yes, Maris, isang fire drill nga isinagawa ng Makati Fire Department. Dito yan sa paligid ng West Tower Condominium sa Bangkal, Makati. Preventive measure daw ito ngayong pagsalubong sa bagong taon. Produktong petrolyo kasi ang tumaga sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation na madaling magliyab sakaling tamaan ng paputok. Paraan na rin para makita ang kahandaan ng mga bumbero, lalo na yung bilis nila sa pagresponde sakaling itaas na nga ang code red. Bagamat bawal ang paputok dito sa Bangkal, sa Barangay Magallanes at sa Barangay Pio del Pilar, Makati, mainam na rin daw yung nakakasigurado sa kaligtasan, lalo't ang Bangkal ay katabi lang ng Pasay City na disakop ng pagbabawal ng pagpapaputok ngayong bagong taon. Alibasan na may bumagsak na kwitis, ano posible mangyari? Petroleum products po kasi ito, may fumes po ito eh. Baka lang po sakaling, baka pumutok po, magkaroon po ng hindi po maganda pangyayari po dito. Mas maganda na po yung naka-prepare po tayo. Maaari, siyempre kung papaputok sila, doon na lang banda sa kanila. Huwag na itututok banda dito sa amin. Although malayo yun, pero mas maganda na yung iwas na po tayo sa mga anumang sakuna. Maris, katatapos-tapos nga lamang nung 30 minutong inabot nitong fire drill at nabatid nga natin na 15 fire truck ng Makati Fire Department yung responde rito. Bukod pa dyan, yung nakatabay na 13 ambulansya, 3 truck ng buhangin at patuloy pa rin nag-iikot ang mobile patrol ng Makati Police. At live mula rito sa Bangkal, Makati, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Imbes na sa bahay, sa hotel naman magdiriwan ng bagong taon ng ilan nating kababayan. Marami kasing hotel ang may New Year package para hindi na kayo ma-stress sa paghahanda ng pang-medianoche. Enjoy pa kayo sa countdown at fireworks. Una sa saksi, ang report ni Rafi Tima. Para buong taon daw magkakasama, nakaugalian na ng maraming Pinoy na salubungin ng bagong taon kasama ang mga kaanak sa kanilang mga tahanan. Pero dumarami na rin ang mga nag-welcome ng New Year sa mga hotel. Isang urban getaway kung tutusin. Tampok sa ilang hotel ang mga New Year packages. Kompleto sa countdown at fireworks display. Hindi lang yan. Pwede pang enjoy ang mga nakaka-relax na pasilidad ng mga hotel sa mas mura o discounted rate. And we've seen actually an increase this year. So we currently have a package for our rooms, a lemon drop package and a peppermint package, which includes round-trip airfares with Cebu, one of our main sponsors, along with Hershey, for a trip to Shanghai. Ngayon pa lang nag-check-in na ang ilang matagal na nagpabook. Ilan sa aming mga nakausap, sinabing dito sa hotel nila gusto mag-New Year alang-alang sa mga anak.
at hindi na kailangan magpakapagod pa sa paghahanda ng pagkain dahil sagot na rin ito ng mga hotel. Tulad sa hotel na ito sa Pasay, kung saan katutak na putahe ang ihahanda sa bagong taon. Yeah, and there will be the extensive cuisine set we normally features out there. We always said we have more than 600 different dishes to be features. Yeah, and also we will have the party band and a trio of jazz to be starting in Spiral to enhance the festive celebrations. So they can eat from 2010 to 2011? The whole year continuous feast from. Sagot na rin ng hotel ang magdamagang party. Ito ang inabutan naming inihanda mga giant screen sa iba't ibang bahagi ng hotel at ang stage kung saan may tutugtog na banda. Many Filipinos are celebrating not at home, they're celebrating Christmas at home, but celebrating New Year with friends and partners in hotels, and do enjoy the luxurious environment just once a year to really celebrate. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sa ibang balita, away pamilya ang isa sa tinitinang anggulo ng pulisya kaugnay sa pagsabog ng granadang isinilid sa regalo na ikinasawi ng isang babaeng negosyante sa Taguig kahapon. Ayon sa Taguig Police, itinuturing nilang suspect ang buong pamilya ng biktima si Yvonne Chua, kabilang na ang kanyang asawang si Venzon. Hawak na rin ng pulisya ang sulat kamay ng mga mensahe na nakapaloob sa kahon ng regalo. Gayon din ang cellphone ni Chua kung saan sinasabing nakarehistro pa sa inbox ang mga bantang natatanggap nito bago ang pagsabog. Lumalabas din na 5 ang granadang itinanim sa loob ng kahon ng regalong sumabog. Sa ibang balita pa rin, under state of calamity ngayon ang buong probinsya ng Albay dahil sa malawakang pagbaha. Resulta yan ng walang patid na pag-uulan doon. Libo-libong residente na ang inilikas. Ayaw na raw nilang maranasan ang sinapit sa pagbayo ng Super Typhoon Reming noong 2006, kung kailan isinailalim sa Signal Number 4 ang Albay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 na ang naitalang patay sa Albay. Tinangayang mag-inang Lolita at Antonio Dadap ng malakas sa agos habang papuntang evacuation center. Naghahanda na rin sa posibleng evacuation ng mga otoridad sa Sorsogon dahil sa patuloy na pag-uulan din doon. Ayon sa Pag-asa, wind convergence o ang pagsasanib ng dalawang grupo ng hangin ang dahilan ng pag-uulan sa Albay at Sorsogon. At sama-sama nating saksihan, inabsweltong si Hubert Webb, balik bilibid. Una sa saksi, taga-Salansa ng Pakwa, nagpakita ng kakaibang talento. At balikan ang mga quotable quotes ngayong 2010. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.